sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong taglagas ng 1993, ang Quiapo, Maynila ang pinakamainit na kalyeng ng pera sa Pilipinas. Sa likod ng mga naglalakihang department store at mga tindahan ng damit na nakahilera sa malalaking kalsada, may mga makikitit na eskinita na parang isang maze. At sa loob nga maeskinita na iyon mayroong isang ibang mundo na dinarayo ng mataong hindi makalapit sa mga bangko. Ito ang eskinita ng managpapautang. Walang mga signboard, walang mga anunsyo. Kailangan mo ngang isang business card mula sa isang kakilala para lang makapasok. Sa loob ng eskinita na iyon, daan-daang libong piso ang nagpapalipat-lipat sa anyong cash araw-araw. Walang kailangang kolateral, dokumento o credit check. Ang tanging kailangan ay isa lang, ang mukha ng isang kilalang tao at sa gitna ng mamukhang iyon, sige, Jose Joey Reyes ay isang kilalang pangalan. Sa edad na 46, si Mang Joey ay isang mid-level na financier na mahigit 10 taon nang nagtatrabaho sa underground lending market ng Quiapo. Hindi siya isang big-time, pero hindi rin siya small-time. Mayroon siyang 12 ng kliyente at ang buwanang interest na kanyang kinikita ay sapat na para mantinihin ang 2 apartment niya sa Santa Mesa, Maynila. Araw-araw, sa takdang oras, pumapasok siya sa Quiapo at sinisimulan ang kanyang araw sa isang partikular na kainan sa isang partikular na eskinita. Ang may-aringang paborito niyang kainan, isang matandang ale, ay maghahain agad ng mainit na kapeng barako nang walang tanong-tanong. Inumin ni Mang Joey ang kape habang binubuklat ang kanyang listahan para sa araw na iyon. Ito ang kanyang ritual sa umaga sa loob ng mahigit isang dekada. Noong umaga ng Martes, Oktubre 12, 1993, umalis ng bahay si Jose Reyes tulad ng dati. Nagiwan siya ng salita sa kanyang asawang si Lourdes na baka gabihin siya ng uwi. Mayroon daw siyang isang espesyal na pulong. Hindi ito gaanong pinansin ni Lourdes. Normal na para sa asawa niya ang umuwi ng gabi at madalas niyang gamitin ang linyang espesyal na pulong. Tulad ng dati, inihatid niya ang kanyang asawa sa pinto at tulad ng dati, lumabas ang kanyang asawa na may dalang itim na portfolio. Sa loob ng portfolio na iyon ay ang dokumentong kailangan niyang asikasuhin sa araw na iyon kasama ang daan-daang libong piso na cash. Iyon ay parang ide-deliver sa isang kliyente, ngunit hindi na bumalik si Jose Reyes noong gabing iyon. Lumipas ang alas 10 ng gabi, hating gabi, ngunit wala pa ring tawag. Sa una, inisip ni Lourdes na marahil ay natagalan lang ang transaksyon. Mahirap talagang hulaan ang oras sa trabaho ng kanyang asawa at madalas itong nauwi sa inuman. Tinawagan niya ang ilang kakilala na alam niyang may contact number ng kanyang asawa. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nagsabing nakita nila si Mang Joey noong araw na iyon. Dumating ang umaga. Hindi pa rin umuwi ang kanyang asawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimulang manginig ang boses ni Lourdes sa pag-aalala. Ngunit nag-report lamang si Lourdes sa pulisya 3 araw matapos mawala ang kanyang asawa. Sa loob, neke 3 araw, hindi siya nagpunta sa istasyon nege pulisya. Tinawagan niya ang magkakilala ng kanyang asawa, pinuntahan ang paboritong kainan sa Quiapo at tiningnan ang ilang emergency room ng mga ospital, ngunit hindi siya nagpunta sa pulis. Bakit? Sa lubang 3 araw na yon, may tahimik na gumagalaw sa bank account ni Lourdes. Ang mga transaksyong iyon na kalaunan ay natuklasan ng mga investigador, ang magiging susing ebidensya na yayanig sa buong kaso. Ang itim na portfolio ni Jose Reyes ay hindi na natakpuan. Ang cash, ang mga dokumento at ang maliit na kwadernong nasa loop nito ay naklaho lahat. Sa kwadernong iyon,
Nakasulat ng detalyado ang pangalan at halaga ng utang ng 12 ng mga kliyente na pinautang niya sa loob ng 10 taon. Sa mundo ng underground lending sa Quiapo, ang kwadernong iyon ay hindi lang isang simpleng talaan. Ito ay sikreto ng isang tao, kahinaan ng iba, at para sa ilan, isang ebidensya na dapat ganap na mawala. Itinuring ng pulisya na ang kwadernong iyon ang susi sa kaso, ngunit naglaho ito kasama ni Jose Reyes ng walang anumang bakas. Ano nga ba ang nangyari sa eskinita ng Quiapo noong araw na iyon? Bakit nawala si Jose Reyes? Bakit nahintay ng 3 araw si Lourdes bago mag-report? At anong masikreto ang nakatago sa nawawalang portfolio at kwaderno? Sabay-sabay nating balikan ang kuwentong ng Quiapo noong 1993, isang lugar na puno ng pera at mga sikreto. Noong Oktubre 1993, ibang-iba ang mukha ng Quiapo kumpara ngayon. Kung ngayon ay puno ito ng debotong Nazareno, nagtitinda sa bangketa at mga mall na nakapaligid, ang Quiapo noong 1993 ay isang sentro ng purong Pilipinong ambisyon. Sa harap ng mga lumang sinehan at tindahan, ang mga tao ay nagabang. At sa mga karinderya, sa mga eskinita, ang mga empleyado ay nag-inuman pagkatapos ng trabaho. At sa likod, nege kasiglahang iyon, may mga makikipot na opisina na kahit sa katanghalian ay isang ilaw lang na fluorescent ang nakabukas. At ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na kurtina. Ito ang sentro ng pautangan sa Quiapo. Mula sa huling bahagi ng dekada 80 hanggang sa unang bahagi ng 30, ang lending market ng Quiapo ang puso ng di-opisyal na pananalapi ng Pilipinas. Sa panahong mahirap at komplikado ang proseso ng pag-utang sa bangko, ang nga taong nangangailangan ng agarang malaking pera ay pumupunta sa Quiapo. Mula sa mga maari ng maliliit na negosyo, self-employed, at kung minsan kahit mga ehekutibo ng malalaking kumpanya, ay dumadayo sa mga eskinita ng Quiapo. Sa mga sitwasyong kailangan nilang makahanap ng daan-daang libong piso sa loob ng 1 o 2 araw, ang mga financier ng Quiapo ay naglalabas ng cash ng walang kahit isang pirma sa dokumento. Kapalit nito, ang interest ay napakataas. Ang 5,620% kada buwan ay karaniwan at habang mas apurahan, mas tumataas ang interest. Ang kanilang lohika ay dahil walang collateral, kailangan nilang magdagdag ng risk premium. Sa lohikang iyon, may mga taong nakabangon at nailigtas ang kanilang negosyo at may mga taong nalubog sa utang at hindi na kailanman nakaahon. Pumasok si Jose Reyes sa mundo ng pagpapautang sa Quiapo noong 1982. Dati siyang may-ari ng isang maliit na printing press sa Caloocan. Nagsimula ito ng ilang beses siyang makpahiram ng prasam na kliyenteng may-ari ng negosyo na nangangailangan ng madaliang pondo. Bagamat hindi rin siya ganong mayaman, mayroon siyang ugali na hindi makatanggi kapag may kaibigang humihingi ng tulong. Nang magsimulang pumasok ang interest mula sa mga perang ipinahiram niya, napagtanto niyang mas madaling palaguin ang pera dito kaysa sa printing press. Isinara niya ang printing press noong 1984. Mula noon, naging full-time na siyang nagpapautang. Noong una, sa mga kakilala niya lang siya nakikipagtransaksyon, ngunit unti-unti siyang bumuo ng network sa mga datihang financier sa Quiapo at pinalaki ang kanyang operasyon. Pagsapit ng 1993, 12 nang nangungutang ang direktang pinamamahalaan niya at ang perang pinapaikot niya ay umabot na sa milyon-milyong piso. May dalawang sikreto kung bakit napanatili ni Mang Joey ang kanyang negosyo sa loob ng 10 taon. Una, ang kanyang masusing pagtatala. Isinusulat niya ang lahat ng transaksyon sa isang kwaderno gamit ang sarili niyang kamay. Ang pangalan ng umutang, contact number, petsa at halaga ng hiniram, interest rate, schedule ng pagbabayad at maging ang trabaho at pamilya nito ay maingat na nakasulat. Sa panahong wala pang computer,
Ang kwadernong iyon ang kanyang ledger at kontrata. Pangalawa, ang kanyang galing sa pakikipag-ugnayan. Hindi lang siya basta nagpapahiram ng pera. Nakikinig siya sa mga problema sa negosyo ni kanyang mga kliyente. Inirekomenda sila sa ibang mga contact at ikinokonekta sila sa ibang mga operator sa Quiapo. Ang tiwalang nabuo niya sa ganitong paraan ang kanyang pinakamalaking yaman. Ngunit mayroong madilim na bahagi ang tiwalang iyon. Ang pagpapahiram ng pera ay nangangahulugan ng pahawak sa mga sikreto ng isang tao. Bakit kailangan ng pera? Saan gagamitin? May kakayahan bang magbayad? Lahat ng ito ay naipon sa kwaderno ni Mang Joey. Ang may-ari na maliit na negosyo na malapit ng malugi, ang padre de pamilya na sinira ang pamilya dahil sa sugal. Ang negosyanteng gumagamit ng ibang pangalan para makaiwas sa buwis, lahat sila ay kailangang maging tapat kay Jose Reyes. Kailangan nilang ilahat ang kanilang sitwasyon para makahiram ng pera. Hindi kailanman ipinagkalat ni Mang Joey ang mga sikretong iyon. Iyon ang kanyang prinsipyo at ang paraan niya para makatagal ng 10 taon. Ngunit para sa ilan, ang pagkakaroon mismo ng kwadernong iyon ay maring isang banta. Noong umaga ng Oktubre 12, 1993, umalis si Jose Reyes mula sa kanyang tahanan sa Santa Mesa, alas 8:30 ng umaga. Napansin ng kanyang asawang si Lourdes na tila mas nagmamadali ang kanyang asawa kaysa karaniwan. Inayos niya ang kanyang kurbata, pinakintap na mabuti ang kanyang sapatos at 2 beses na sinuri ang kanyang itim na portfolio. Nang tanungin ni Lourdes kung mayroon siyang appointment, sinabi lang ni Mang Joey na makikipagkita siya sa isang mahalagang kliyente. Hindi niya sinabi kung sino. Hindi na nagtanong pa si Lourdes. Hindi niya kailanman tinanong ang detalye ng kliyente ng kanyang asawa at hindi rin ito kusang sinasabi ng kanyang asawa. Iyon ang hindi nakasulat na kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Sumakayng jeep si Mang Joey papuntang Quiapo. Noong 1993, ang biyahe mula Santa Mesa hanggang Quiapo ay mga 20 minuto lamang. Dumating siya sa kanyang paboritong kainan bago mag-alas 9 ng umaga. Inihain ng may-ari ang kanyang kapeng barako at inilabas ni Mang Joey ang kanyang kwaderno mula sa portfolio para ayusin ang gagawin niya sa umaga. Sa umagang iyon, may 2 kliyente siyang kokolektahan ng interes. At sa hapon, may kakausapin siyang bagong kliyente para sa isang bagong transaksyon. Umalis siya sa kainan bandang alas 10 ng umaga. Ayon sa may-ari, nakalaunan ay nagbigay ng testimonya sa pulisya. Medyo seryoso ang mukha ni Mang Joey nung araw na iyon. Hindi siya gaanong nagsalita kumpara sa dati at umalis bago pa man maubos ang kanyang kape. Ang 2 kliyenteng nakatagdang makipagkita kay Jose Reyes noong umagang iyon ay hindi siya nakita. Lumipas ang oras ng kanilang usapan, ngunit hindi dumating si Mang Joey at walang anumang tawag. Tumawag ang isang kliyente sa kainan, ngunit sinabi ng may-ari na nakaalis na siya. Nahintay ang isa pang kliyente hanggang hapon bago sumuko. Sa mga oras na iyon, si Jose Reyes ay maring kasama na ng iba o tapos na siyang makipakita. Alinman sa dalawa, pagkatapos ng hapong iyon, wala nang sinuman ang nakakita sa kanya. Noong gabing iyon, ilang nga financier sa Quiapo ang nakatanggap ng tawag na naghahanap kay Mang Joey. Hindi nagpakilala ang tumatawag. Maikli lang ang tanong, nasaan si Joey? At pagkatapos ay ibinababa ang telepono kung walang sagot. Hindi kailanman natukoy kung sino ang tumawag. Nalaman lang kalaunan na ang matawag ay ginawa mula sa isang payphone sa isa sa mga eskinita ng Quiapo. Ang boses na iyon na nagtatanong kung nasaan si Jose Reyes. Ito ba ay boses ng isang taong naghahanap sa kanya? O ngang isang taong alam na kung nasaan siya? Noong gabi ng Oktubre 12, 1993, si Lourdes Reyes ay nanatiling gising sa sala hanggang hating gabi. Nakabukas ang telebisyon, ngunit hindi niya ito pinapanood.
Nakaupo siya sa tabi ng telepono, naghihintay na tumunok ito. Kapag gabi umuwi ang kanyang asawa, palagi itong tumatawag bago maghating gabi. Gabihin ako, mauna ka nang matulog. Kahit maikli, palagi siyang nagbibigay ng abiso. Ngunit noong gabing iyon, walang tawag na dumating. Lumipas ang hating gabi, naging alauna ng madaling araw. Tinawagan ni Lourdes ang tatlong kaibigan ng kanyang asawa na alam niya ang numero. Lahat sila ay nagsabing hindi nila nakita si Mang Joey nung araw na iyon. Hindi sumagot ang isa. Ibinaba ni Lourdes ang telepono at sandaling ipinikit ang kanyang nga mata. At sa gabing iyon, wala na siyang ibang ginawa. Kinabukasan, Miyerkules, ika-13. Walang laman ang upuan ng kanyang asawa. Hindi nag-agahan si Lourdes. Sinimulan niyang tawagan ang mga kliyente ng kanyang asawa na alam niya ang kontak. Ngunit karamihan sa mga kliyente ni Mang Joey ay hindi niya kilala. Mahigpit na pinaghihiwalay ng kanyang asawa ang trabaho at pamilya at halos hindi niya ipinakilala ang kanyang mga kliyente sa asawa. Ilan lang ang matatawagan ni Lourdes at lahat sila ay nagsabing hindi nila nakita si Mang Joey noong nakaraang araw. Bago magtanghali, nagpunta si Lourdes sa Quiapo. Hinanap niya ang kainan na madalas puntahan ng kanyang asawa. Sinabi ng may-ari na dumating siya kahapon ng umaga at tila medyo seryoso ang mukha. Iyon lang ang tanging impormasyong nakuha ni Lourdes sa Quiapo sa araw na iyon. Ang bakas ng kanyang asawa ay tuluyang nawala pagkatapos niyang umalis sa kainan. Sa hapon, tumawag silang emergency room ng mga ospital sa Maynila. Tinanong niya kung may pasyenteng lalaki, 46 anyos, na dinala dahil sa aksidente. Ang sagot ay wala. Nag-alala siya na baka kung saan siya natumba o na-aksidente sa daan, ngunit hanggang doon lang iyon. Hindi siya nagpunta sa istasyon ng pulisya. Maging noong araw na iyon at sa sumunod na araw, ika-14, hindi siya lumapit sa mga autoridad. Nag-report si Lourdes Reyes sa Manila Police District, MPD, nung umaga ng October 15. Eksaktong 3 araw matapos umalis ng bahay si Jose Reyes. Ang unang pinagtuunan ng pansin ng pulisya ay ang 3 araw na ito. Nang tanungin kung bakit natagalan ang pag-report, ito ang unang sagot ni Lourdes. Hindi regular ang trabaho ng asawa ko at minsan ay nawawala siya ng ilang araw ng walang pasabi. Kapag komplikado ang isang transaksyon, minsan ay kailangan niyang bumiyahe sa probinsya at may mga pagkakataong hindi niya nasasabi ng maaga. Habang isinusulat ng mga investigador ang kanyang sagot, isang bagay ang kanilang na-verify. Sa loob ng 3 araw na nawawala si Jose Reyes, may mga withdrawal na ginawa mula sa 2 bank account na nakapangalan kay Lourdes. Hindi malaki ang halaga, ilang libong piso lang bawat isa. Ngunit ang oras at lugar ng mga withdrawal ang nakakuha ng pansin ng mga investigador. Ang mga withdrawal ay ginawa sa pamamagitan ng ATM at ang oras ng transaksyon ay matapos nang mawala ang kanyang asawa. Ang lokasyon ng ATM ay malapit sa mesa. Kung si Lourdes mismo ang nag-withdraw, walang kakaiba. Ngunit nais malaman ng investigador kung nasaan si Lourdes sa mega oras na iyon. Si Lourdes Reyes ay 42 anyos noon. 18 taon na silang kasal ni Jose Reyes at mayroon silang isang anak na lalaki na nasa high school at isang anak na babae na nasa middle school. Sa panlabas, siya ay isang ordinaryong may bahay. Nakatira siya sa isang apartment complex sa mesa, nakikisalamuha sa mga kapitbahay, dumadalo sa mga pagpupulong ng komunidad at hindi lumiliban sa mga school even ng kanyang nga anak. Tungkol sa trabahong kanyang asawa, sinasabi niya sa mga kapitbahay na nasa trading o import-export business ito. Walang dahilan para ipaalam na asawa siya ng isang financier. Naaalala na makapitbahay si Lourdes bilang isang tahimik at mayos na tao.
Salop ng 3 araw na nawawala ang kanyang asawa, walang napansin na kakaiba sa kanya ang mga kapitbahay. Gayang dati, inihahatid niya ang kanyang nga anak sa eskwela na mamalengke at nananatili sa bahay. Ngunit nang masusing-surin ng maimbestigador ang mga kilos ni Lourdes, isang kakaibang bagay ang lumabas. Mula sa gabi ng Oktubre 12, nang mawala si Jose Reyes, hanggang bago siya mag-report noong ika-15, bagamat tumawag si Lourdes sa mga kakilala ng kanyang asawa sa Quiapo, hindi niya tinawagan ang taong pinakamalapit dito. Si G. Ricardo, isang kasamahan na mahigit 10 taon nang kilala ni Mang Joey sa Quiapo. Si Ricardo ang pinakakatiwalaang kasosyo at kaibigan ni Jose Reyes at 2 o 3 beses sa isang buwan silang kumakain ng magkasama. Alam din ni Lourdes ang contact number niya, ngunit sa loop ng 3 araw, hindi niya ito tinawagan. Bakit? Nang direktang tanungin ng investigador, sandaling natahimik si Lourdes. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang sumagot. Parang ayokong tawagan siya. Nang tanungin kung bakit, hindi na siya nagbigay ng mas detalyadong sagot. Ang Missing Persons Unit ng MPD ay inuri ang kaso hindi bilang isang simpleng nawawala kundi isang kaso ng posibleng pagpatay, isang araw pagkatapos matanggap ang ulat noong Oktubre 16. Ang dahilan ay based sa mga investigasyon sa Quiapo. Walang sinumang nakakita kay Jose Reyes pagkatapos niyang umalis sa kainan noong umaga ng Oktubre 12. At ang katotohanang kasama niyang nawala, ang portpolyong may lamang cash at kwaderno ay nagpapahiwatig na hindi ito isang simpleng pagkawala. Muling sinuyot ng mga investigador ang mga eskinita ng Quiapo. Ang mga finansier ay likas na hindi nakikipagtulungan sa pulisya. Ang kanilang negosyo mismo ay nasa isang legal na gray area at ang pagbubunyag ng mga detalye ng kanilang transaksyon sa pulisya ay maaring magdulot din ng investigasyon sa kanila. Ngunit ang pagkawala ni Jose Reyes ay nagdulot ng kaguluhan sa buong Quiapo. Ang isang taong mahigit 10 taon nang nagtatrabaho sa lugar na iyon ay bigla na lang naglaho nang walang bakas. Hindi ito maliit na bagay para sa lahat ng nagtatrabaho sa mundong iyon. Ang unang bakas na nakuha ng investigation team mula sa kanilang pagsisiyasat sa Quiapo ay maliit lamang. May isang testigo na lumitaw, isang janitor mula sa isang kalapit na gusali na nagsabing nakita niya si Jose Reyes sa loob ng isang eskinita sa Quiapo pagkatapos niyang umalis sa kainan noong umaga ng Oktubre 12. Kilala niya ang mukha ni Mang Joey dahil madalas niya itong nakikita. Sa pagitan ng alas 10 at alas 10:30 ng umaga, nakita raw niya si Mang Joey na naglalakad mag-isa sa eskinita. Hindi mabilis ang kanyang lakad at tila may hinihintay siya palingalinga bago pumasok sa isang lumang gusali sa dulong eskinita. Ang gusaling iyon ay nasa isang mas tahimik na bahagi ng Quiapo. Nang puntahan ng maimbestigador ang gusaling iyon, mayroong ilang maliliit na opisina sa loob. Isa sa maito ay bakante. Ayon sa kartaker ng gusali, umalis ang umupa 10 araw na ang nakalipas. Ang bakanteng opisina ay malamig at tahimik. Ang mga bintana ay natatakpan ng diaryo mula sa loob at sa sahig ay may mapiraso ng karton at basurang papel. Isang ilaw na fluorescent ang kumikislap bago mamatay at sa mga pader may mga bakas ng kung anong bagay na tinanggal. Nang unang silipin nga maimbestigador ang loob, ang unang impresyon nila ay isang ordinaryong bakanteng espasyo. Mabakas ng isang umupa na nag-impake at umalis at walang anumang kakaiba. Ngunit isang investigador ang huminto habang tinitignan ang sahig malapit sa bintana. Ang gilid ng linoleum ay bahagyang nakaangat. Mukha itong lumang linoleum sa isang lumang gusali na umangat dahil sa halumigmig. Ngunit nang lapitan, halata ang mabakas na ito ay sinadyang tuklapin at muling idinikit. Wala namang laman sa ilalim ng linoleum. Ngunit ang bakas na iyon ay nanatili sa isip ng investigador.
Tinawag nilang muli ang caretaker at tinanong tungkol sa umupa na umalis 10 araw na ang nakalipas. Ayon sa caretaker, ang gumamit ng opisina ay isang lalaking mukhang nasa early 40 at pumasok 6 na buwan na ang nakalipas. Sinabi niyang may negosyo siya, ngunit hindi niya sinabi kung ano. Hindi rin regular ang kanyang pagpasok sa opisina at ilan lang ang kanyang bisita. Ang upa ay buwan-buwan niyang binabayaran ng cash. Ang pangalan niya ay nakasulat sa logbook, ngunit hindi sigurado ang caretaker kung iyon ang tunay niyang pangalan dahil hindi sila kumuha ng kopya ng kanyang ID. Nang suriin ng mga investigador ang pangalan sa logbook, hindi ito nakarehistro sa database ng pulisya. Sa panahong iyon, hindi pa gaanong sopistikado ang sistema ng computer at mahirap i-verify agad ang pangalan at iba pang detalye. Itinuring, mga investigador, na posibleng pekeng panggalan iyon at nagpatuloy sa pag-imbestiga. Hindi pa malinaw kung ano ang kaugnayan ng dating umupa sa pakawalan ni Jose Reyes. Bagamat sinabi ngang janitor na nakita niyang pumasok si Mang Joey sa direksyon ng gusaling iyon, maraming opisina sa loob at hindi kumpirmado kung saan eksaktong pumasok si Mang Joey. Sinimulang kausapin ng team ang mga umupa sa ibang opisina sa gusaling iyon, isa-isa. Inulit-ulit nila ang tanong kung may nakita silang taong kamukha ni Jose Reyes sa loob ng gusali noong umaga ng Oktubre 12. Karamihan ay nagsabing hindi nila alam. May ilan na wala sa opisina noong umagang iyon at may iba na nakasara ang pinto kaya hindi nila nakita ang pasilyo. Ngunit isang empleyado ng isang insurance agency sa ikatlong palapag ang may naalala. Noong umagang iyon, bandang 10:00, habang paayat siya na hagdan, nakita niya ang 2 lalaking naka-Amerikana sa pasilyo ng ikalawang palapag na mahinang nag-usap. Isa sa kanila ay may dalang itim na portfolio. Hindi niya gaanong nakita ang kanilang mamukha. Dumaan lang siya sa kanila sa hagdan at hindi gaanong nagbigay pansin. Ngunit napansin niya na pareho silang mahina ang boses at tila seryoso ang kanilang usapan. Itim na portfolio. Iyon ang portpolyong dala ni Jose Reyes nang umalis siyang bahay noong umagang iyon. Itinuring ng investigador na mahalaga ang testimonya na ito. Tumaas ang posibilidad na nakipagkita si Mang Joey sa isang tao sa ikalawang palapag ng gusaling iyon. Kung sino iyon ang dating umupa sa bakanteng opisina o isang tao mula sa ibang opisina ay hindi pa malinaw. Muling sinuyot ng team ang ikalawang palapag, partikular ang pasilyo. Sa ilalim ng bintana sa dulo ng pasilyo, nakakita sila ng 2 upos ng sigarilyo. Bagamat bawal manigarilyo sa loob, nui hindi ito mahigpit na ipinapatupad at karaniwan sa mga empleyado na tumakas sa dulo ng pasilyo para manigarilyo. Ang isang upos ay ganap na naapakan, habang ang isa ay tila kalahati pa lang ay itinapon na parang minadaling patayin. Kinuha ng investigador ang 2 upos at ipinadala sa NBI Crime Laboratory. Ngunit noong 1993, mahirap makakuha ng makabuluhang impormasyon. Mula sa upos ng sigarilyo, gamit ang teknolohiya noon, ang DNA testing ay hindi palaganap sa Pilipinas at walang nakuhang fingerprint mula sa maupos na nakuha sa sahig ng pasilyo. Kasabay nito, sinimulan ng team na buuin muli ang listahan ng mga umutang kay Jose Reyes. Dahil nawawala ang pinakamahalagang ebidensya, ang kwaderno, kailangan nilang humanap ng paraan para malaman ang nilalaman nito sa ibang paraan. Ipinatawag nila ang pinakamalapit na kasosyo ni Mang Joey, si Ricardo. Noong una, ayaw magsalita ni Ricardo. Ang pagsisiwalat ng detalye ng transaksyon sa pulisya ay paglalagay sa sarili sa alanganin. Ngunit nang sabihin ng investigador na maring buhay ni Jose Reyes ang nakataya, nagbigay si Ricardo ng ilang pangalan ng pangunahing kliyente ni Mang Joey na alam niya.
Kasama sa listahan ang 3 may-ari ngang maliit na negosyo, ilang self-employed, at 2 individual na mahirap tukuyin ang pagkakakilanlan. Sinabi ni Ricardo na hindi niya alam ang pangalan o trabaho ng 2 iyon. Si Jose Reyes daw ay napakatahimik at may mga partikular na transaksyon na hindi niya sinasabi kahit sa kanya. Tinanong din ng mga investigador si Ricardo ngang isa pang bagay, kung sa tingin niya ay alam niya ang dahilan kung bakit hindi siya tinawagan ni Lourdes sa loob ng 3 araw. Sandaling nag-isip si Ricardo bago sumagot. Siguro inisip niya na mas lalaki ang gulo kapag tinawagan niya ako. Nang tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi ni Ricardo na alam niyang may hindi pagkakasundo sa pagitan nina Jose at Lourdes kamakailan. Hindi niya alam ang eksaktong detalye, ngunit ilang buwan na ang nakalipas ay nabanggit ni Mang Joey na hindi maganda ang sitwasyon sa bahay. Hindi naman ito seryosong sinabi, ngunit may mga pahiwatig na hindi na tulad ng dati ang relasyon nila ang kanyang asawa. Itinala N.G. Menja, investigador, ang testimonya na ito at napagdesisyunan na kailangan nilang muling kausapin si Lourdes. Ang pangalawang interogasyon kay Lourdes ay ginawa noong Oktubre 18. Sa pagkakataong ito, mas tiyak ang matanong ng investigador, mayroon ba kayong matinding hindi pagkakasundo ng iyong asawa bago siya mawala? Sandaling ibinaba ni Lourdes ang kanyang tingin bago muling tumingin at dahan-dahan siyang sumagot. Hindi raw madalas magkwento ang kanyang asawa tungkol sa mga problema sa pera at nagaway sila dahil doon. Sa mga nakaraang araw, tila balisa raw ang kanyang asawa at madalas hindi makatulog sa gabi. Kapag tinatanong niya kung ano ang problema, sinasabi lang ng asawa niya na okay lang. Nang muling tanungin ng investigador kung may kakaiba siyang napansin sa mga huling araw bago mawala ang kanyang asawa, may idinagdag si Lourdes. Noong gabi ng Oktubre 11, ang gabi bago mawala ang kanyang asawa. Nagtagal daw ang kanyang asawa sa study room para ayusin ang isang bagay. Ang tunon ng papel na binubuklat ay narinig niya hanggang hating gabi. Kinaumagahan ng silipin niya ang study room, napansin niyang malinis ang mesa, hindi tulad ng dati. Tila may inalis daw ang kanyang asawa. Muling sinuri ng ma-investigador ang study room. Sinuri nila ng maigi ang mga drawer ng mesa, ang pagitan ng mga bookshelf, at bawat sulok ng sahig. At sa pinakailalim na drawer ng mesa, isang maliit na piraso ng papel ang natakpuan. Nakasiksik ito sa gilid, gusot. Tila hindi ito napansin ni Jose Reyes nang maglinis siya. Sa papel, may 2 linya ng manumero at isang pangalan. Ang manumero ay mukhang halaga at ang pangalan ay isang palaya. Ben, walang apelyido. Ang maimbestigador ay kinuha ang papel bilang ebidensya. Ang pangalang Ben sa papel na iyon ang magiging unang palatandaan na magbabago sa direksyon ng investigasyon. Wala itong apelyido, trabaho o contact number. Isang palaya lang at mga numero sa tabi nito. Ang numero ay 50,000. Hindi malinaw kung P50,000 o P500,000 dahil walang unit na nakasulat. Ngunit kung isa sa alang-alang na ito ay tala ng isang financier, malamang na hindi ito maliit na halaga. Sinimulan ng nga investigador na hanapin ang taong may pangalang Ben sa paligid ni Jose Reyes. Tinanong nilang muli ang kasosyo niyang si Ricardo. Nang marinig ni Ricardo ang pangalang Ben, biglang sumeryoso ang kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niyang narinig niya ang pangalang iyon mula kay Mang Joey minsan. Nang tanungin kung kailan, sinabi niyang nung tag-araw ng taong iyon. Minsan daw sa isang inuman ay nabanggit ni Mang Joey na medyo sakit ng ulo si Ben ngayon. Wala na siyang ibang sinabi. Iyon lang. Ang pagtukoy kung sino si Ben ay naging mas mabagal kaysa inaasahan. Noong 1993, hindi pa konektado ang sistema ng computer. Para hanapin ang lahat ng taong may partikular na pangalan,
Kailangan nilang manumanong suriin ang mga talaan ng populasyon at mahirap matukoy kung gaano kalawak ang hahanapin. Mahirap kahit alamin kung gaano karaming lalaki na may pangalang Benjamin o Palayaw na Ben ang nasa buong Maynila. Nagpasya ang team na palitin muna ang saklaw. Nagpasya silang hanapin ang isang Ben na posibleng kasama sa listahan ng umutang kay Jose Reyes o isang taong may koneksyon sa underground lending ng Quiapo. Muli nilang tinanong si Ricardo at iba pang kontak sa Quiapo tungkol sa pangalang Ben. Walang sumagot na kilala nila. Nagsimulang mabalam ang investigasyon pagtatapos ng Oktubre. 2 linggo na ang nakalipas mula nang mawala si Jose Reyes, ngunit ang tanging tunay na ebidensya ay ang piraso ng papel at 2 testimonya ng testigo. Ang dating umupa sa bakanteng opisina sa Quiapo ay hindi pa rin natutukoy ang pagkakakilanlan at ang testimonya ng empleyado ng insurance agency na nakakita ng 2 lalaki sa pasilyo ay masyadong kulang para tukuyin ang isang suspek. Ang pagsusuri sa upos ng sigarilyo ay walang naidulot na resulta. Ang naumutang kay Jose Reyes na nakonta ng mga investigador ay lahat itinanggi ang kanilang transaksyon. Sinabi nilang hindi nila alam na nakasulat ang kanilang pangalan sa kwaderno at kahit alam pa nila, ang pagamin dito ay pagamin sa isang ilegal na transaksyon. Dahil lahat ng transaksyon sa lending market ng Quiapo ay di opisyal, walang paraan ang pulisya para pilitin silang magsalita. Sa puntong ito, may mga mungkahi sa loop ng team na dapat mas masinsinang imbestigahan si Lourdes. Ang 3 araw na pag-aantala sa pag-report, ang kanyang pag-amin na mayroon silang hindi pagkakasundo ng asawa, ang withdrawal sa bank account habang nawawala ang kanyang asawa at ang hindi niya pagtawag kay Ricardo ang 4 na bagay na ito ay naglagay kay Lourdes sa posisyon na higit pa sa isang miyembro ne pamilya ne biktima, ngunit walang matibay na ebidensya ang mga investigador para ituring si Lourdes bilang isang direktang suspek. May mga testimonya mula sa mga kapitbahay na nagpapatunay na nasa apartment siya sa STA. Mesa mula umaga hanggang hapon nung araw na nawala ang kanyang asawa. Bagamat hindi ito perpektong alibi, mahirap paniwalaan na siya mismo ang may gawa ng krimen. Nakaramdam ang investigador na may alam si Lourdes na hindi niya sinasabi, ngunit wala silang paraan para patunayan ito. Dumating ang Nobyembre, nagsimula ng maglagay ng mga palamuting pamasko sa mga kalsada ng Maynila at dumami na ang mga taong nakasuot ng jacket para sa pamilya ni Jose Reyes. Walang kahulugan ang pagbabago ng panahon. Ang kanyang anak na lalaki sa high school at anak na babae sa middle school ay hindi alam kung nasaan ang kanilang ama. Sinabi lang ni Lourdes sa mga bata na ang kanilang ama ay umalis sandali para sa isang mahalagang bagay. Sa tanong ng bata kung kailan siya babalik, ang sagot lang niya ay malapit na. Habang pumapasok sila sa eskwela, marahil ay gusto nilang paniwalaan ang masalitang iyon. Ngunit lumipas ang buong Nobyembre at hindi pa rin bumabalik ang kanilang ama. Sa loop ng 2 buwan na iyon, halos hindi lumabas ng apartment si Lourdes. Mahirap para sa kanya na harapin ang mata ng kanyang kapitbahay. Sabi niya kalaunan sa isang investigador. Natagpuan ng investigation team ang isang posibleng tao na nagngangalang Ben halos 2 buwan matapos ang insidente noong unang bahagi ng Disyembre. Ang impormasyon ay nagmula sa isang hindi inaasahang direksyon. Isa sa mga umutang kay Jose Reyes, isang may-aring ng maliit na negosyo na nagngangalang G. Santos, ang kusang nagpunta sa mga investigador. Si G. Santos ay isa sa mga unang itinanggi ang kanyang transaksyon kay Mang Joey. Ngunit pagkatapos ng 2 buwan, kusang loob siyang lumitaw at sinabing, "Hindi ako patatahimikin ng konsensya ko. Kung hindi ko sasabihin ang alam ko, habang buhay akong magsisisi." Ang kwentong inilahat ni G. Santos sa harap ng mga investigador ay ganap na nagbago sa takbo ng kaso.
Ayon kay G. Santos, may isang tao sa mga umutang kay Jose Reyes na nagngangalang Benjamin Ben Castro. Si Ben, na nakasulat sa papel ni Mang Joey, ay malamang na ang taong ito. Si Ben Castro ay isang lalaking nasa mid-30s, na sa panlabas ay nagpapanggap na isang textile wholesaler sa Divisoria. Ngunit sa katotohanan, may mga sismis sa Quiapo na siya ay isang taong paulit-ulit na nangungutang sa iba't ibang tao para bayaran ang manaw ng utang. Malaki rin daw ang utang niya kay Mang Joey at hindi niya ito nababayaran sa takdang oras. Nang tanungin kung gaano kalaki ang utang, sinabi ni G. Santos na hindi niya direktang narinig. Ngunit ayon sa mga usap-usapan sa Quiapo, umaabot ito sa daan-daang libong piso. At ang pinakamatinding revelasyon, si Ben Castro ay biglang naglaho sa Quiapo mula noong unang bahagi ng Oktubre, mga 10 araw bago mawala si Jose Reyes. Agad na sinimulang imbestigahan ng mga investigador ang pagkakakilanlan ni Ben Castro. Batay sa impormasyong siya isang textile wholesaler, hinanap nila siya sa Divisoria at sa mapaligid nito. Ngunit walang taong nakarehistro bilang negosyante na may pangalang Ben Castro. Nang muli nilang tanungin ang mga kakilala sa Quiapo, ilan ang nagsabing narinig na nila ang pangalan, ngunit halos walang nakakakilala sa kanyang mukha. Pangalan lang ang alam nila, ngunit hindi nila alam kung saan siya nakatira o kung ano ang kanyang itsura. Hindi ka panipaniwala na ang isang maingat na financier tulad ni Jose Reyes na masusing na mamahala sa kanyang nga koneksyon ay magpapahiram ng daan-daang libong piso sa isang taong hindi malinaw ang pagkakakilanlan. Ngunit ang lohikang mundo ngang pautangan ay minsan iba sa karaniwang sentido komun. Kung ipinakilala siya ngang isang pinakakatiwalaang tao, minsan ay nagsisimula ang transaksyon nang hindi direktang binaverify ang pagkakakilanlan. At kung may nagpakilala kay Ben Castro kay Jose Reyes, kung sino ang taong iyon ay isa pang susi. Ang tanong kung sino ang nagpakilala kay Ben Castro kay Jose Reyes ay mas mabilis na nasagot kaysa inaasahan. Muli, si G. Santos ang may mahalagang papel. Sa kanyang pangalawang testimonya, sinabi ni G. Santos na unang niyang narinig ang panggalang Ben Castro mula sa bibig mismo kasosyo ni Jose Reyes, si Ricardo. Sa isang inuman kasama si Mang Joey, biglang nabanggit ni Ricardo na ipinakilala niya raw ang isang kaibigang nagngangalang Ben kay Mang Joey. Hindi ito sinabi ni G. Santos sa unang investigasyon dahil sa kanyang relasyon kay Ricardo. Ngunit pagkatapos ng 2 buwan at hindi pa rin natatakpuan si Mang Joey, naramdaman niyang hindi natama ang manahimik. Agad na ipinatawag muli ng mga investigador si Ricardo. Sa pagkakataong ito, iba na ang punwiki. Diretsahan siyang tinanong kung siya ba ang nagpakilala kay Ben Castro kay Jose Reyes. Noong una, itinanggi niya. Wala akong ipinakilalang ganong tao. Nang ilahat ng investigador ang detalye ng testimonya ni G. Santos, sandaling natahimik si Ricardo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umamin. Totoo raw na ipinakilala niya si Ben kay Mang Joey. Ngunit hindi niya raw alam na ganoong klaseng tao si Ben. Ipinakilala lang daw siya sa kanya ng isang kakilala at nalaman na lang niya kalaunan na hindi nagbabayad ng utang si Ben. Nang tanungin kung bakit hindi niya ito sinabi sa simula, sinabi ni Ricardo na natakot siya na maaring may kaugnayan sa kaso ang pagpapakilala niya. Nagsisisi siya para kay Mang Joey at hindi niya alam kung anong responsibilidad ang maaring ipataw sa kanya. Komplikado rin ang paraan kung paano nakilala ni Ricardo si Ben. Ayon kay Ricardo, si Ben ay pinakilala sa kanya noong unang bahagi ng 1993 ng isa pang financier sa Quiapo. Nagpakilala itong nasa negosyo ng tela at kailangan lang daw ng mabilisang pondo. Masyadong malaki ang halaga para kay Ricardo at sakto namang alam niyang nakahanap kan bagong kliyente si Jose Reyes kaya't ipinasa niya ito.
Nang tanungin kung sino ang finansier na nagpakilala kay Ben, sinabi ni Ricardo na matagal na itong umalis sa Quiapo. Noong unang bahagi ng taon, nalugi raw ang negosyo nito at umuwi na sa probinsya. Nang tanungin kung may contact number siya, nag-alinlangan si Ricardo bago sabihing huli silang nag-usap nung taksibol at hindi na niya ito makontak mula nun. Kinuha ng mga investigador ang pangalan ng finansier na iyon at sinubukang hanapin, ngunit hindi na rin matakpuan ang kasalukuyang tirahan nito. Ang tunay na pagkatao ni Ben Castro ay unti-unting nabunyag noong kalagitnaan ng Disyembre. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa Quiapo, isang supplier ng tela sa Divisoria ang lumitaw at nagsabing nakipagtransaksyon siya kay Ben Castro. Kilala niya ang mukha ni Ben at nagkaroon sila ng utang na transaksyon para sa tela noong unang kalahati ng 1993. Hindi niya raw nakuha ng buo ang bayad kaya masama ang loob niya. Tinanong nga investigador ang itsura ni Ben Castro. Mid-30s, matangkad, payat, magaling magsalita at mukhang malinis sa unang tingin. Malambing daw ang boses nito at mapanghikayat. Kaya sa unang pagkikita, mukha siyang mapagkakatiwalaan. Nung gunit nang magkaproblema sa pera, bigla na lang siyang hindi makontak. Nang tanungin kung may alam siyang dating address o contact number ni Ben, sinabi ng supplier na mayroon siyang business card na ibinigay nito. Sa business card, may nakasulat na address at telepono sa Tondo, Maynila. Agad na pinuntahan ng maimbestigador ang address. Ang address sa Tondo na nakasulat sa business card ay isang maliit na boarding house. Nang itanong ng investigador sa may-ari ang pangalang Ben Castro, naalala niya ito. 2 buwan daw itong tumira doon nung taksibol ng taong iyon. Umalis daw ito nang biglaan na may 2 buwang utang sa upa. Halos wala itong gamit at umalis nang walang pasabi. Naalala ng may-ari ang numero ng kwarto nito. Sinuri ng investigador ang kwarto. Siyempre, may bago ng umupa. Nilinis na ng may-ari ang kwarto bago pumasok ang bagong tenan, kaya halos walang naiwang bakas ni Ben. Ngunit may isang bagay na hindi itinapon ng may-ari at itinago, isang sobre na naiwan ni Ben. Sa loob, NG sobre, may isang piraso NG papel. Mukha itong isang loan application form. Ngunit punit ang itaas na bahagi kaya. Hindi malaman kung para sa anong institusyon. Ngunit sa ibabang bahagi ng papel, may sulat kamay na tala, isang numero na mukhang telepono, at sa tabi nito, ang pangalang Joey, ang pangalan ni Jose Reyes. Dinala ng mga investigador ang dokumento at maingat na sinuri. Ang sulat kamay ay ipinadala sa NBI para sa handwriting analysis. Ang numero ng telepono ng I-Verify ay tumugma sa numero ng telepono sa bahay ni Jose Reyes. Nagivan tala si Ben ng numero ni Jose Reyes. Dito, nakumpirma sa isang dokumento ang koneksyon nina Ben Castro at Jose Reyes. Ang susunod na layunin ng team ay hanapin ang kasalukuyang kinaroroonan ni Ben Castro. Ngunit si Ben ay hindi nakpakita kahit saan mula nang maglaho siya sa Quiapo noong unang bahagi ng Oktubre. Ang kanyang rehistradong address ay sa isang probinsya sa Central Luzon. Ngunit nang puntahan ng maimbestigador ang address na iyon, ang pamilya ni Ben ang nakatira doon, ngunit si Ben mismo ay ilang taon nang hindi umuwi. Hindi rin alam ng pamilya kung nasaan siya. Sinabi ngang kanyang ina na pagkatapos niyang pumunta sa Maynila para magnegosyo, naging madalang na ang kanyang komunikasyon. Paminsan-minsan daw siyang tumatawag, ngunit hindi niya matandaan kung kailan ang huling tawag. Pagkatapos makipag-usap sa pamilya ni Ben, nakpulong ang maimbestigador. Ang katotohanang si Ben ay may malaking utang kay Jose Reyes at nawala sa Quiapo, at kasunod nito ay nawala rin si Jose Reyes ay nagpapahirap na isiping walang kaugnayan ang dalawang insidente. Ang pinakapangunahing teorya na team ay huling nakita sina Ben at Jose Reyes dahil sa utang at may nangyari sa prosesong iyon. Ngunit dahil hindi pa natatakpuan ang katawan ni Jose Reyes at hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Ben,
Muling nabalaho ang investigasyon. Natapos ang taong 1993, dumating ang bagong taon. 3 buwan na ang nakalipas mula nang mawala si Jose Reyes. Sa Quiapo, unti-unti nang humupa ang usapan tungkol kay Mang Joey. At si Lourdes Reyes ay nanatili sa kanilang apartment sa Star. Mesa, nahihintay sa kanyang asawa o tila nahihintay. Dumating ang taksibol ng 1954. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang mawala si Jose Reyes. Ang investigasyon, bagamat opisyal na nagpapatuloy, ay nabawasan na sa antas kung saan isang investigador na lang ang paminsan-minsang nagbe-verify ng kaugnay na impormasyon. Ang MPD ay patuloy na tumatanggap ng mga bagong kaso at mahirap maglaan ng maraming tauhan para sa isang nawawalang kaso na walang bagong ebidensya. Ang nakatalagang investigador, si Detective Cruz, ay mag-isang nagpatuloy sa paghahanap kay Ben Castro. Ipinamahagi niya ang itsura ni Ben sa mga istasyon ng pulisya sa buong bansa at nagpadala ng mga memorandum na ipagbigay alam sa kanila kung may makitang kahawig. Ngunit lumipas ang ilang buwan at walang positibong tugon na dumating. Tila ganap na naglaho si Ben. Nung tagaraw na iyon, napagdesisyonan ni Detective Cruz na muling suriin ang mga taong nakapaligid kay Ben. Muli niyang kinapanayam ang 3 tao, ang dating financier sa Quiapo na nagpakilala kay Ben kay Ricardo, ang supplier ng tela sa Divisoria na nakipagtransaksyon kay Ben, at ang may-ari ng boarding house kung saan tumira si Ben. Tinanong niya ang supplier ng tela kung may kasama si Ben nung nakipagtransaksyon. Ito ay isang tanong na hindi niya naitanong sa unang investigasyon. Sandaling nag-isip ang supplier bago may maalala. Noong pangalawang beses daw na bumisita si Ben sa kanyang tindahan, may kasama siyang isang babae. Mukhang nasa 40, kasama niyang pumasok. Ngunit nahintay sa labas ng tindahan nang magsimula ang usapan tungkol sa negosyo. Hindi niya matandaan kung paano ipinakilala ni Ben ang babae. Tila kakilala lang daw. Nang tanungin ang itsura ng babae, sinabi ng supplier na maayos itong manamit at tahimik. Hindi niya gaanong matandaan ang mukha. Babaeng nasa 40 syalan. May isang bagay na dahan-dahang nagugnay sa isip ni Detective Cruz. Si Lourdes Reyes ay 42 anyos noon. Hindi agad gumawa ng konklusyon si Detective Cruz. Ang pagiging babaeng nasa 40s ay masyadong malawak para tukuyin si Lourdes. Ngunit ang impormasyong iyon ay minarkahan niya sa kanyang kwaderno habang pauwi. Naalala ni Detective Cruz ang unang beses na inimbestigahan niya si Lourdes. Ang dahilan kung bakit 3 araw siyang hindi nag-report, kung bakit hindi niya tinawagan si Ricardo, at ang kanyang testimonya tungkol sa pagayos ng mga papeles ng kanyang asawa sa study room. Lahat ng ito ay muling nag-ugnay sa isang linya. Naging matatag ang paniniwala ni Detective Cruz na kailangan niyang kumpirmahin kung may koneksyon sa pagitan nina Lourdes at Ben. Ang ikatlong pagpapatawag kay Lourdes sa istasyon ng pulisya ay noong Agosto 1994. Sa pagkakataong ito, iba ang direksyon ng mga tanong. Diretsahan siyang tinanong ni Detective Cruz, "Kilala mo ba ang isang Ben Castro?" Bahagyang nakbago ang ekspresyon ni Lourdes. Napakabilis na sandali, ngunit hindi ito pinalampas ni Detective Cruz. Mabilis na bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon at sinabing hindi. Hindi niya raw kailanman narinig ang pangalang iyon. Isinulat ni Detective Cruz ang sagot at nagpatuloy sa susunod na tanong. "Ilang buwan bago mawala ang iyong asawa, may bago bang taong lumitaw sa paligid niya?" Sinabi ni Lourdes na hindi niya alam ang nga kliyente ng kanyang asawa. "Wala akong alam." Binanggit ni Detective Cruz ang testimonya ng supplier ng tela sa Divisoria na may isang babaeng nasa 40s na kasama ni Ben nang bumisita sa tindahan. "Hindi ako iyon," sabi ni Lourdes.
Hindi ako nagpunta sa Divisoria. Kalmado ang kanyang boses. Ngunit sa mata ni Detective Cruz, ang pagiging kalmado niya ay hindi natural. Tila masyadong mabilis, masyadong mariin ang kanyang pagtanggi. Pagkatapos ng interogasyon at pagalis ni Lourdes, nanatiling mag-isa si Detective Cruz sa interrogation room. Hawak niya ang kanyang kwaderno na naglalaman ng lahat ng tala mula sa simula ng kaso. Dahan-dahan niyang binasa mula sa unang pahina ang pakawalan ni Jose Reyes, ang matestimonya ng testigo sa Quiapo, ang dating umupa sa bakanteng opisina, ang pangalang Ben sa papel, ang huling pag-amin ni Ricardo, ang mabakas ni Ben at ang pangalang Joey sa dokumentong natagpuan sa boarding house. Sa huling pahina ng kwaderno, isinulat ni Detective Cruz, may alam si Lourdes. Sa ilalim nito, gumuhit siya ng isang tandang pananong, hindi ito isang katiyakan. Ngunit ang isang linyang iyon na walang katiyakan ang naging simula ng pagbabago sa direksyon ng kaso. Sinimulang imbestigahan ni Detective Cruz ang nakaraan ni Lourdes mula noon. Ang buhay ni Lourdes bago siya ikasal kay Jose Reyes, ang mataong nakilala niya at kung mayroon siyang mga relasyon na itinago sa kanyang asawa pagkatapos ng kasal. Sa panahong iyon, hindi madaling subaybayan ang mga tala ng komunikasyon. Ang pagkuha ng mga tala ng tawag sa landline ay komplikado at matagal. Nagpasya si Detective Cruz na kausapin muna ang mga taong malapit sa pamilya ni Lourdes. Ang pamilya ni Lourdes ay mula sa Bulacan. Kinapanayam niya ang nga dating kapitbahay, makaibigan nung bata pa at makasamahan sa trabaho bago siya ikasal. Tinanong niya kung anong klaseng tao si Lourdes at kung mayroon siyang espesyal na relasyon bago ikasal. Karamihan ay naalala siya bilang isang tahimik at masipak na tao. Ngunit isang dating kasamahan sa trabaho ni Lourdes ang may naalala. Ayon sa kasamahan, si Lourdes ay may naging kasintahan mula sa labas ngang kumpanya 2 taon bago siya ikasal. Ito raw ay isang open secret sa mga katrabaho. Hindi nila alam kung sino ang lalaki. Ngunit may isang taong laging lumalabas, si Lourdes, para makipagkita tuwing tanghalian. At may isang katrabaho raw na nakakita sa kanila na magkasama malapit sa opisina. Tinanong kung ano ang itsura ng lalaki. Sinabi ngang kasamahan na hindi niya personal na nakita, kaya hindi niya alam. Kuwento lang daw iyon mula sa isa pang katrabaho. Nang tanungin kung makokontak pa ang katrabahong iyon, matagal na raw silang walang komunikasyon. Hindi na masundan ni Detective Cruz ang bakas na iyon. Ngunit ang katotohanan si Lourdes ay may nakarelasyon bago ikasal at hindi malinaw ang pagkakakilanlan kung taong iyon ay isang bagong tala sa kwaderno ni Detective Cruz. Sa tabi ng talang iyon, muling isinulat ni Detective Cruz ang pangalang Ben Castro at gumuhit siyang isang linya sa pagitan ng 2 pangalan. Ang pagpapatunay kung may tunay na koneksyon sa pagitan ni Lourdes at Ben ay isang gawain na hindi kayang gawin mag-isa ni Detective Cruz. Ang pagsusuri sa matalang tawag, pagsubaybay sa mga transaksyon sa bangko, at pag-alam sa kanilang manakarang pagkikita ay kailangang gawin sa loob ng opisyal na sistema ng investigasyon. Nag-report si Detective Cruz sa kanyang hepe. Ipinaliwanag niya ang posibleng koneksyon nina Lourdes at Ben at hiniling na muling buksan ang masusing investigasyon sa dalawa. Pinag-isipan ng hepe ang ulat. Sa mga ebidensyang nakalap hanggang ngayon, kulang pa para opisyal na ituring si Lourdes bilang isang suspek. Ngunit hindi rin niya masasabing mali ang lohika ni Detective Cruz. Pinahintulutan ng hepe ang karagdagang investigasyon sa isang limitadong sakla, ang pagkuha ng kumpultong tala ng mga transaksyon sa bangko ng mga account ni Lourdes at ang pag-review sa mga tala ng tawag sa landline ng bahay ni Jose Reyes. 10 araw ang inabot bago dumating ang mga tala ng transaksyon sa bangko. Agad itong binuklat ni Detective Cruz.
Ito ang natalanan transaksyon ng dalawang bank account ni Lourdes at isang joint account nila ni Jose Reyes. Maingat na sinuri ni Detective Cruz ang natala mula 6 na buwan bago mawala si Jose Reyes. Karamihan ay mga ordinaryong withdrawal para sa panggastos at bayarin. Ngunit noong Hunyo at Hulyo 1993, may tatlong cash withdrawal na ginawa mula sa personal na account ni Lourdes, P20,000, 30,000 at 30,000, and kabuuan ay 80,000. Ang lugar ng withdrawal ay lahat sa mga ATM sa Binondo, Maynila. Tinanong ni Detective Cruz ang sarili kung bakit magwi-withdraw ng cash si Lourdes sa Binondo, isang may bahay na nakatira sa Star. Mesa na nagwi-withdraw ng cash sa Binondo, hindi sa Star. Mesa o Sampaloc ay hindi natural. Ang Binondo ay malapit sa Quiapo at Divisoria at ang boarding house kung saan tumira si Ben ay nasa malapit din. Inihambing ni Detective Cruz ang mga petsa ng withdrawal sa mga kilos ni Ben. Ang petsa kung kailan pangalawang beses bumisita si Ben sa tindahan ng supplier ng tela sa Divisoria, ang araw na kasama niya ang isang babaeng nasa 40s. Hindi eksakto ang petsang naalala ng supplier, ngunit tinatayang sa pagitan ng huling bahagi ng Hunyo at unang bahagi ng Hulyo 1993. Dalawa sa tatlong cash withdrawal ni Lourdes ay eksaktong tumutugma sa panahong iyon. Masyadong sakto para maging isang pagkakataon lamang. Dinala ni Detective Cruz ang mga dokumentong ito sa kanyang hepe. Sa pagkakataong ito, mas naging positibo ang reaksyon ng hepe. Nagpasya silang opisyal na ipatawag si Lourdes bilang isang person of interest para ipaliwanag ang mga transaksyon sa bangko. Ang ika-4 na pagpapatawag kay Lourdes sa istasyon ng pulisya ay noong Oktuber 1994, eksaktong isang taon mula nang mawala si Jose Reyes. Inilatak ni Detective Cruz ang mabank statement sa harap ni Lourdes at tinanong tungkol sa tatlong cash withdrawal. Tiningnan ni Lourdes ang madokumento. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot siya. Ginamit ko iyan para sa tuition ng nga bata at panggastos sa bahay. Nang tanungin kung bakit sa Binondo siya nag-withdraw at hindi sa Star Mesa, sinabi niyang nag-shopping daw siya sa Binondo noong nga araw na iyon. Nang tanungin kung sa lahat ng tatlong beses, sandaling nag-alinlangan si Lourdes. Pagkatapos ay sinabing, "Oh," dahan-dahang inilabas ni Detective Cruz ang susunod na tanong. Muli niyang binanggit ang pangalang Ben Castro. Sa pagkakataong ito, isinama niya ang kwento tungkol sa dokumentong natakpuan sa kwarto ni Ben sa boarding house, na nakasulat ang pangalang Joey at ang numero ng telepono ay tumutugma sa numero ng telepono sa bahay nila. Bahagyang nanginig ang kamay ni Lourdes. Nakita iyon ni Detective Cruz. Ngunit sa araw na iyon muli siyang tumanggi. Hindi ko kilala si Ben. Hindi ko alam kung ano ang kaugnayan ng dokumentong iyan sa akin. Ngunit nang patayo na si Lourdes para umalis, huminto siya sa pinto. Lumingon siya kay Detective Cruz at sinabing, "Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa asawa ko. Kung ito ba ay taos puso o may ibang intention." Mahirap sabihin para kay Detective Cruz. Umalis si Lourdes pagkatapos sabihin iyon. Tinitigan ni Detective Cruz ang kanyang likod habang binubuklat ang kwaderno sa kanyang mesa. Sa pahinang iyon, mayroon ng linya na nagugnay sa dalawang pangalan, Lourdes at Ben. Gumuhit si Detective Cruz ng isa pang tandang pananong sa linya. At sa tabi nito, isinulat niya ang petsa, Oktubre 1994, isang taon matapos mawala si Jose Reyes. Ang pinakamalaking pagbabago sa kaso ay dumating 2 buwan pagkatapos noong Disyembre 1994. Isang hiker ang nakreport na nakakita ng buto ng tao sa isang liblib na lugar sa Antipolo, Rizal. Kinumpirma ng pulisya ng Antipolo ang lugar at natakpuan ang mga kalansay na tila sa isang adultong lalaki na nakabaon sa ilalim ng mga tuyong dahon.
Kasama nga buto, may mga piraso ng tela na natakpuan at isang metal na buckle na tila mga labing ng isang bag. Ipinadala ng pulisya ng Antipolo ang isang memorandum sa mga istasyon ng pulisya sa buong rehiyon. Iniisip na maaring may kaunayan ang mga buto sa isang nawawalang kaso. Si Detective Cruz ang nakatanggap ng memorandum na ito sa MPD. Ang lokasyon kung saan natakpuan ang nabuto, ang nalabi ng bag, at ang impormasyong ito ay sa isang adultong lalaki ay mabilis na nag-ugnay sa isip ni Detective Cruz. Ang itim na portpolyong dala ni Jose Reyes noong araw na siya ay nawala, ang metal na buckle. Agad na nagitungo si Detective Cruz sa Antipolo. Ang lugar kung saan natakpuan ang mga buto sa Antipolo ay malayo sa daanan ng mga tao. Mahirap pasukin at natabunan ng makakapal na tuyong dahon sa ilalim ng mga puno, kaya natural lang na natagalan bago matakpuan. Ang mga buto ay nasa malalang estado ng pagkabulok. Tinatayang mahigit 1 taon na itong naroon. Habang sinusuri ang lugar, personal na tiningnan ni Detective Cruz ang megapiraso na tela at metal na bukal. Ang hugis ng buckle ay katulad ng mga karaniwang ginagamit sa mga portfolio. Ipinadala niya ang mabuto at ang malabi sa NBI para sa pagsusuri ng pagkakakilanlan at tinawagan niya si Lourdes. Tinanong niya kung mayroon silang dental records o anumang dokumento na maaring gamitin para kumpirmahin ang pisikal na katangian ni Jose Reyes. Sandaling natahimik si Lourdes. Pagkatapos ay sinabing, tingin ko mayroon sa ospital, may panggininig sa kanyang boses. Habang ibinababa ang telepono, naramdaman ni Detective Cruz na malaki ang posibilidad na ang mga butong iyon ay kay Jose Reyes. At kasabay nito, alam niyang ang pagkatuklas na ito ay hindi ang katapusan ng kaso kundi ang tunay na simula. 3 linggo ang inabot bago lumabas ang resulta ng pagsusuri ng NBI. Sa loob ng 3 linggong iyon, 2 beses pang bumalik si Detective Cruz sa Antipolo. Muli nilang sinuyot ang lugar sa loob ng 200 metrong radius mula sa kung saan natakpuan ang mabuto. 4 na investigador ang nakalis ngang matuyong dahon at sinuri ang lupa. Sa pangalawang pagsusuyot, 30 metro mula sa orihinal na lokasyon, isa pang kalawangin na pirasong metal ang natakpuan. Mukha itong lock ng isang portfolio. Tila mula ito sa parehong bag kung saan nanggaling ang buckle. Pinalawak pa nila ang paghahanap, ngunit wala silang nakitang bakas ng nga dokumento o kwaderno na dapat sana ay nasa loop ng bag. Mahirap asahan na mananatiling buo ang mapapel na mahigit 1 taon nang nasa labas. Ang kwaderno ni Jose Reyes ay hindi na natakpuan. Noong unang bahagi ng Enero 1995, opisyal na inilabas ang resulta ng pagsusuri ng NBI. Ang nga butong natakpuan sa Antipolo ay sa isang adultong lalaki, tinatayang nasa pagitan ng 45 at 55 taong gulang. Ang istruktura ng ngipin nang ikumpara sa dental records ni Jose Reyes na isinumite ni Lourdes ay nakpakita ng mataas na posibilidad na magkatugma. Sa teknolohiya noong 1993, mahirap kumpirmahin ang 100% DNA match, ngunit ang pagtutugma ng dental records at mga sukat ng katawan ang naging sentro ng resulta. Tungkol sa sanhin ng pagkamatay, may mga bakas ng pinsala na naiwan sa mga buto. Sa likod ng bungo, may pinsalang natukoy na tila dulot ng pagpalo ng isang matigas na bagay. Dahil sa mahigit 1 taon na lumipas at tuluyan nang nawala ang malambot na tissue, mahirap tukuyin ang eksaktong sanhi ng kamatayan, ngunit hindi maring isantabi ang posibilidad ng pagpatay. Ayon sa konklusyon no NBI, sa araw na natanggap ni Detective Cruz ang resulta, ipinatawag niya si Lourdes sa istasyon ng pulisya. Sinabi niya na malaki ang posibilidad na ang mabutong natakpuan sa Antipolo ay kay Jose Reyes. Pagarinig nito, matagaw na hindi nagsalita si Lourdes. Hindi siya umiyak. Pinanood ni Detective Cruz ang kanyang katahimikan.
Pakaraan ng ilang sandali, nagsalita si Lourdes, paano ang burol? Sumagot si Detective Cruz na pag-usapan nila iyon pagkatapos ng investigasyon. At idinagdag, hindi patapos ang investigasyon. Tila naintindihan ni Lourdes ang kahulugan ng magasalitang iyon at tumingin kay Detective Cruz at muling nahari ang katahimikan. Sa gitna nung katahimikan giyon, tinitigan ni Detective Cruz ang magamata ni Lourdes. Isang ekspresyon na mahirap sabihin kung kalungkutan, takot o isang halo ng dalawa. Ang investigasyon ay nagbago na mula sa isang nawawalang kaso patungo sa isang kaso ng pagpatay. Natukoy na ang biktima at may posibilidad ng pagpatay. Muling binuo ang investigation team. Si Detective Cruz ang namuno sa investigasyon at 2 detective pa ang idinagdag. Ang pangunahing layunin ng investigasyon ay 2, hanapin ang kinaroroonan ni Ben Castro at patunayan sa pamamagitan ng matibay na ebidensya ang koneksyon nina Lourdes at Ben. Muling ibinuhos ng binuong team ang lahat ng kanilang lakas sa paghahanap kay Ben. In-update nila ang memorandum na ipinadala sa maistasyon ng pulisya sa buong bansa at muling binisita ang pamilya ni Ben. Sinabi ng ina ni Ben na kamakailan lang ay may isang tawag mula sa kanyang anak. Ilang buwan na ang nakalipas at hindi niya alam kung saan tumatawag. Ngunit nakumpirma niyang buhay pa ito. Nang tanungin kung ano ang sinabi sa telepono, sinabi ng ina na kamusta ka lang ang sinabi. At pagkatapos ay mabilis na ibinaba. Ang boses daw nito ay iba sa dati, mahina at tila pagod. Pagkatapos makipag-usap sa ina ni Ben, nagpasya ang team na dagdagan ang pressure kay Lourdes. Ang mga cash withdrawal na tumutugma sa mga kilos ni Ben, ang testimonya ng supplier sa Divisoria, at ang mga impormasyon tungkol sa dating kasintahan ni Lourdes, lahat na ito ay ipapakita bilang isang buong larawan para hikayatin si Lourdes na sabihin ang kanyang nalalaman. Ang ikalimang pagpapatawag kay Lourdes sa istasyon ng pulisya ay noong Pebrero 1995. Sa pagkakataong ito, kasama ni Detective Cruz ang isa pang detective sa interrogation room. Bago umupo, huminto si Lourdes sa pagpasok. Naramdaman niyang iba ang punwiki kumpara sa dati. Dahan-dahang nagsimula si Detective Cruz. Kilala mo si Ben Castro, hindi ba? Sa pagkakataong ito, hindi ito isang tanong, kundi isang kumpirmasyon. Hindi agad tumanggi si Lourdes. Sandali siyang tumingin sa mesa. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingala. "Oh, kilala ko siya," sabi niya. Biglang tumahimik ang buong interrogation room. Sa gitna ng katahimikang iyon, nagpatuloy si Lourdes. Si Ben daw ay kilala na niya bago pa sila ikasal. Matagal na raw iyon. At itinigil na niya ang komunikasyon pagkatapos niyang ikasal, ngunit noong unang bahagi ng 1993, bigla raw itong tumawag. Kailangan daw nitong pera at ilang beses siyang nagbigay. Iyon ang P80,000 na na-withdraw sa Binondo. At nang kailangan pa raw ni Ben ng mas malaking pera, sinabi raw ni Lourdes na direktang humiram sa kanyang asawa. Sinabi niyang iyon ang trabaho ng kanyang asawa. Inamin niyang siya ang nakonekta kay Ben sa kanyang asawa. Ngunit higit pa roon, wala na raw siyang alam kung ano ang nangyari sa pagitan ni Ben at ng kanyang asawa. Hindi niya raw talaga alam. Habang isinusulat ni Detective Cruz ang testimonya ni Lourdes, inihanda niya ang susunod na tanong. Saan kayo nakikita ni Ben? Sa isang coffee shop daw sa Binondo. Nagpunta ba kayo sa Divisoria ng makasama? Sandaling nag-isip si Lourdes bago sumagot. Minsan, ipinakita raw ni Ben ang kanyang kliyente. Hindi na tinanong kung sa tindahan ng supplier ng tela. Ngunit ang sagot ni Lourdes ay tumutugma sa testimonya ng supplier. Sa interrogasyong iyon, sa unang pagkakataon, inamin ni Lourdes na kilala niya si Ben.
Ngunit tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ng kanyang asawa, mariniyang itinanggi hanggang sa huli, natapos ang interogasyon. Nahuli si Ben Castro noong tek-araw ng 1995. Sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Isabela, natuklasan siya ng isang lokal na pulis habang nagsasagawa ng routine check gamit ang ibang pangalan. Tumugma ang kanyang itsura sa larawan at agad siyang inaresto. Dinala sa Maynila. Itinanggi ni Ben ang lahat sa unang interogasyon. Hindi raw niya nakilala si Jose Reyes at hindi rin siya umutang ng pera sa Quiapo. Ngunit nang ilabas ni Detective Cruz ang resulta ng handwriting analysis mula sa dokumento sa boarding house at ipinakita na ang numero ng telepono sa bahay ni Jose Reyes ay nakasulat sa sulat kamay ni Ben, natigilan si Ben. At pagkatapos ng ilang oras na interogasyon, dahan-dahang naksimulang magsalita si Ben. Ang testimonya ni Ben ay nakbunyag ng buong katotohanan ng kaso. Noong Oktubre 12, 1993, tinawag niya si Jose Reyes sa bakanteng opisina sa Quiapo. Sinabi niyang babayaran niya ang kanyang utang at naniwala si Mang Joey at nagpakita. Ngunit mula sa simula, wala namang kakayahan o intensyon si Ben na magbayad. Sa loob ng bakanteng opisina, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at pinalo ni Ben ang likod ng ulo ni Mang Joey gamit ang isang matigas na bagay na nasa opisina. Nawalan ng malay si Mang Joey at nang makumpirma ni Ben na hindi na ito gumagalaw, kinuha niya ang portfolio, kinuha niya ang cash at kwaderno sa loob at itinapon ang bag. Noong gabing iyon, isinakay ni Ben ang katawan ni Mang Joey sa isang sasakyan at nagtungo sa Antipolo. Inilibing niya ito sa isang liblib na bahaging kagubatan. Sinunok niya ang kwaderno at umalis si Ben sa Maynila. Nagsimula siyang mamuhay sa Isabela gamit ang ibang pangalan. Lumipas ang 1 taon at kalahati. Muling inimbestigahan si Lourdes pagkatapos mahuli si Ben. Dahil sa testimonya ni Ben, may mabahaging nakpapahiwatik na nag-usap sila ni Lourdes bago ang krimen. Sinabi ni Ben na tinawagan niya si Lourdes bago niya tawagin si Mang Joey sa bakanteng opisina. Ngunit itinanggi ni Lourdes na natanggap niya ang tawag na iyon at sinabing wala siyang kaalam-alam sa plano ni Ben. Nakasalungatan ang kanilang nga testimonya. Napagpasyahan ng piskalya na kulang ang ebidensya para isakdal si Lourdes bilang isang kasabwat. Sa huli, hindi kinasuhan si Lourdes. Si Ben ay kinasuhan ng pagpatay at pagtatago ng bangkay at noong 1996, hinatulan ng 15 taong pagkakakulong. Ang libing ni Jose Reyes ay ginanap noong tagaraw ng 1995 nang may balik na ang kanyang ngalabi sa pamilya, ang apartment sa Sta. Mesa ay ibinenta ng kanyang pamilya. Si Lourdes at ang kanyang 2 anak ay lumipat sa ibang lugar. Sinabi ni Detective Cruz kalaunan na pagkatapos paggatol kay Ben. Habang pababa, siya nga hagdan nga korte, hindi niya naramdaman na tapos na ang kaso. Dahil hindi niya kailanman nakumpirma kung hanggang saan ang alam ni Lourdes, kung saan nakaguhit ang linya. Ang kwaderno ay sinunog. Ang dating umupa sa bakanteng opisina ay hindi kailanman natukoy at ang matalanang tawag sa pagitan nina Ben at Lourdes ay hindi nakuha. Ang tanging nakumpirma sa korte ay pinatay ni Ben Castro si Jose Reyes. Ang iba pang mga kwento sa paligid nito ay nananatiling nababalot ng misteryo. Sa kasalukuyan, matagal nang nakalaya si Ben Castro. Kung nasaan siya ngayon at kung paano siya nabubuhay ay hindi alam. Ang kinaroroonan ni Lourdes ay ganun din. Si Detective Cruz ay nagretiro na at naninirahan sa isang probinsya. Sa lugar na iyon sa Antipolo, ang mga puno ay patuloy na tumutubo. Ang itim na portfolio ni Jose Reyes at ang kwadernong nasa loob nito na punong 12 ng pangalan at sikreto ay naglaho sa apoy. Ang mga kwentong nakapalob doon ay hindi na kailanman malalaman.
Ang pangyayaring nagsimula sa isang bakanteng opisina sa Quiapo noong 1933 ay nananatili sa mga tala na maraming sinuno at maraming inilibing. Ang isang piraso ng iyong alaala ang maaring huling humawak sa mangga pangalan nilang unti-unti nang